Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Mahimbing ba ang tulog mo? Or nadidisturbo ka ba sa pagtulog mo? Meron ka bang anxiety, stress, obsessive compulsive disorder, or trauma disorder? May nakapagsabi na ba sa'yo na merong nangyari sa'yo habang ikaw ay mahimbing na natutulog? Pero paggising mo sa umaga ay hindi mo matandaan kung ano ito. Alam mo ba kung ano ang sleepwalking? Kung ang sagot mo ay oo, baka ikaw ang isa sa mga tao na may sleepwalking disorder. Ang medical term ng sleepwalking ay somnambulism. Ito ay nangyayari kapag ang tao ay mahimbing natutulog pero may disturbance sa kanilang pagtutulog na hindi nila alam kinabukasan. Ang mga taong nagsisleepwalking ay bumabangon sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog. Nakadilat man ang kanilang mata pero sila ay actually tulog at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pwede silang tumayo at tinitingnan ang kanilang paligid at pwede din silang magpalakad-lakad. Pwede din silang gumawa ng mga complex activities kagaya na lamang ng pagpunta sa bathroom, pag-arrange ng furnitures, pwede rin silang pumunta sa kusina at magluto o maghugas ng pinggan. At kung ano-ano pa. So far, kayo ba ito? Pwede mo bang gisingin ang isang tao na nagsisleepwalking? Ang sagot ay oo. Lalong-lalo na pag ang kanilang mga ginagawa ay nagiging delikado na para sa kanilang sarili at para sa ibang tao. Pero most of the time, kung safe naman sila na nagsisleepwalking, ang pinakamagandang gawin, i-assist sila para makabalik sa kanilang kwarto at makabalik sa pagtulog. Isa sa mga common na questions about sleepwalking ay kung isa ba itong uri ng mental health condition. Well, ang sleepwalking ay isang simptomas ng past experiences ng isang tao. Research links anxiety, stress, childhood trauma, and post-traumatic stress disorder to an increased risk of sleepwalking. Ang mga tao na may thyroid conditions din, kagaya na lamang ng increasingly hyperthyroidism or ang pagkakaroon ng high thyroid activity, ay isang factor or risk din para magkaroon ng sleepwalking. Ang sleepwalking ay pwedeng mangyari sa isang tao once in a while and often it is not an issue at hindi nagre-require ng treatment. Pero pag ito ay nangyayari on a regular basis or nangyayari ng mas madalas, it may suggest an underlying sleep disorder. Kailangan nyo nang kumonsulta sa inyong mga doktor. Alam nyo ba na ang sleepwalking ay classified as a parasomnia? Ang parasomnia ay ang pagkakaroon ng isang tao ng isang abnormal behavior habang natutulog. Nangyayari ito during N3 sleep ng isang tao. Ano ba ang N3 sleep? Ito ay ang deepest stage of sleeping or mahimbing na tulog. Ang ilan sa mga common factors kung bakit nagkakaroon ng sleepwalking ang isang tao ay ang mga sumusunod. Not getting enough sleep. Ito yung mga kulang sa tulog at ang quality ng tulog ay hindi maganda. Ang mga taong punong-puno ng stress, palaging nagkakasakit kagaya ng fever, laging nagdidisturbo ang kanilang tulog, at yung mga nabanggit ko kanina, ang mga taong may anxiety, PTSD, at obsessive compulsive disorder. Nagkakaroon sila ng high risk of developing sleepwalking. Most commonly and usually,
Nangyayari ang sleepwalking early in the night, mga 1 to 2 hours after falling asleep. At alam nyo ba na it appears to run in the family and more common ito sa mga children than adults. Pero pag magsa-start ang sleepwalking in adulthood, it's more likely related ito sa other underlying conditions. Kaya kung ikaw ay may sleepwalking at adult ka na, please see your doctor. Sabi ng mga eksperto, para sa mga older adults, ang sleepwalking ay maybe a symptom of a medical problem that causes a reduction in mental health functioning, such as neurocognitive disorder. Para naman sa mga tao na may major depressive disorder or obsessive-compulsive disorder, mas nagkakaroon sila ng higher risk of developing sleepwalking, lalong-lalo na pag nasubukan nilang uminom ng mga gamot para sa mga kondisyon na ito. Nakakabalik ba sa pagtulog ang mga taong nagsisleepwalking? Well, sleepwalkers' eyes are open, but they don't see the same way they do when they are awake. They will often think they are in different rooms of the house or different places altogether. Sleepwalkers tend to go back to bed on their own and will not remember what happened in the morning. There you go everyone. Kung kayo ay nagsisleepwalking or isa sa membro ng pamilya ninyo ang nagsisleepwalking, kailangan nyong i-eliminate ang safety risks sa inyong tahanan. Kailangan nyong mapanatiling safe ang inyong tahanan kung kayo o isa sa pamilya ninyo ang nagsisleepwalking. Harm reduction is important. Keep sharp objects locked away. You need to close doors and windows as well. You need to remove hazards from the floor. Install adequate lighting with motion sensors. And you can use door alarms or bed alarms. At ito pa ang ilan sa mga safety tips para sa mga taong nagsisleepwalking. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Enjoy your sleep and happy sleeping. Stay safe and be healthy.